So, this is our unang salvo. Alam niyo naman, ng vlog natin dito, dalawa, di ba? Isang bakbakan at isang, samot-saring boljakan din. So, mga kapalangga, si Dozunra, si Maria Caranza. Thank you, Maria Caranza. Matagal na kitang palangga. Paalala ko lang, bukas na po dyan sa Pilipinas ang prayer rally. Okay? Special guest speaker na naman si Pangulong Duterte. So, ang tawag sa rally na ito ay hakbang na mga maiisog, matatapang. Maisog is matapang. Kay silingsang lola ko nung bata, bala ako mga palangga. Di putar nga bata, isog-isog gido. That's Ilonggo. Isog-isog gid nga bata na si Clarissa. Kasi pag nagagalit sa akin yung mga pagpasaway ako ng bagets sa mga palangga, kahit mga kamag-anak ang tawag sa akin, Clarissa, yung matigas, yung parang akala mo kontrabida sa pelikula. Pati po isog-isog ng bata. Kaya lahat ng mga maiisog sa Feb 25 tomorrow na yan, Sunday 7 p.m. SRP Cebu, Kasadya Ground across New Star, Kasadya Ground. Filipinos are not for sale. So our topic for today is in relation with that rally and of course kung gaano kademonyo si Lisa Smugs. Napag-alaman natin, ito, I don't know kung may nag-ulat na, basta dito sa akin, laging pasabog ng bonggang-bongga. Dahil, teka, okay ba yung mic natin? Hello, mic test? Okay, ala. Buhay natin mic. So dahil mga kababayan, di ba, ilang linggo na natin itong pinag-uusapan na prayer rally sa Cebu. Actually, nadudoon na si Attorney Glenn Chong, nadudoon na ba? Papunta yata si Attorney Glenn Chong for sure at si Attorney Vic again. Yung mga dating tagapagsalita doon, sila Baste, ayun. I hope si Inday pumunta. Baka pupunta ulit si Amy. Baka doon sa Cebu ay ipakita na magkakaroon na ng grand showing ng Pulburon session. You'll never know. Diba? Because this life is unpredictable. This fight is also unpredictable. Kaya huwag kayong panghihinaan. Although minsan napapagod ako mga palangga, may mood din ako. Pagod lang talaga ako sa kaluluto ng ahas minsan. Kakaprito ng ahas, kakapagod mabuhay ng patas, but it's rewarding. Okay. So, kailangan nyo malaman na itong ahas na ito ay ginapang niya ang mga mayor sa Cebu papuntang Maynila. So ngayon, ang question, mga buwakan ng Genemes, okay, ito lang, may mga buwakan ng Genemes na mayor ng Cebu na mga walang pagmamahal sa mga Cebuano, walang pagmamahal sa katotohanan at karapatan ng Pilipino na binababoy na ang inyong bayan. Ano ginagawa nyo sa Maynila? Ginapang po sila ni Lisa Smugs, kaya baka makita ninyo nakikipag-inuman ang mga mayor ninyo dyan sa Cebu sa Malacanang kasi ginapang ni Lisa at ni Coting ni Tambaloslos, pinapunta ang mga mayor sa Cebu para hindi maka-participate sa prayer rally. Diyan, mamaya na yan. Bukas. Okay? Ganun po kademonyo at ka-loser. Kung totoong itong si Coting, okay, ang kanyang administrasyong meow, 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 palubog ng putang ina. Joseph Umagap, palubog na si Coting, di ba? Kung totoong mahal ka ng tao, which is nakikita naman, declining na yung yung mga viewers mo, natatalbugan ko pa nga yung viewers mo, ay sino ba naman ako? Wala naman akong 7 million followers mo, nakaremihan trons, yung kakapiranggot kong 1.1 million, kakapiranggot 1.1 million viewers ko dun sa dalawang vlog ko, pinatumba ninyo. Pero hindi pa rin kayo umuubra. Kasi napakasinungaling yung mga buwakan ng Genemies kayo. Okay? So mga kababayan, ginapang ng mga ahas at kinalmot ng mga Coting ang mga mayor sa Cebu at nagpa-party sila ngayon dyan sa Maynila. See that? Kaya gusto ko isaksak sa inyo mga isipan kung gaano kawalang hiya ang mga taong nakaupo sa gobyerno o mga politiko. Okay? Proud si Cebuana, si Rachel Tan. Maayong buntag, ay maayong gabi mga palangga sa Cebu. Okay? I wish I can go to Cebu one day. Ikaw, Lisa Smugs, ha? Bakit mo ginapang? Okay. 7.5 followers to 7 million ngayon. Talaga? O mag-unsubscribe. Pakita natin yung, ito. Rachel Debs from 7.5 to 7 million ngayon. Unsubscribe na kay Budol-Budol man. Yan.
mag-unsubscribe kayo kay Kuting. Ayan, that's the best thing na sinabi mo, Rachel Dibs, para maipakita ninyo na hindi na kayo natutuwa sa kanya. Tinake down nila yung page kung dalawa, 1.1 million ang subscribers. Dalawa yun eh. 100 plus yung isa 900 plus. Ngayon mga palangga, ipakita nyo ang ginagawa nila. Ako, it's okay dahil di ba ako politiko, mga palangga, ang bunganga ko kahit saan lumulusot, kahit sa bukid, sa batis, sa alapaap, di ba? Habang high si Kuting, nasa alapaap yung boses ko, di ba? Naririnig nila. Kahit high sila, naririnig nila yung ngangabels ko. Okay. Matagal na ako nag-unsubscribe kay Kuting, sabi ni Villapando. So ano yung ating pasabog? So ang mga mayor, sa tingin niyo ba, kung ginapang ni Lisa ang mga mayor papuntang Maynila, kaninong pera ginamit? Airfare, party, hotel, shopping, kaninong pera? Papayag ba yung mga mayor na yan? Nagagasto sila ng ganun-ganun na lang kung walang balik, kung walang pakimkim, kung walang kamkam? Sino na naman ang lugi? Pilipino na naman habang ginagapang ng waka ng inang hegemonyong itong gobyerno na ito dahil ayaw nila at mga mayors na ito na maging kabahagi ng prayer rally. Kung ayaw niya maging kabahagi ng prayer rally, hindi niyo kailangan pumunta ng Maynila at gumastos, okay, ng pera ng bayan para maiwasan niyo yung rally. Wala namang sapilitan yan. Sabi ni Dragoet, magpapulburon test ka na Kuting. Wala mang salpilitan ng rally. Kung gusto mo pumunta ng rally, di pumunta ka ng rally. Hindi mo kailangan tumakas sa Cebu. Hindi mo kailangan gumapang. Gulf Steward, thank you. Kayong mga mayors ng mga bugo, naunsaman mo, mga dudong, mga inday. Ha? Mga taksil mo sa inyong bayan. Mga taksil ka mo sa inyong bayan, mga hinayupak kayo. Yes, yung bunganga ko, tatagos ko yan sa inyong mga bungo. Okay? Mga hinayupak kayo, nagpapauto kayo sa isang Jonano. Jonanay, sabi ni Pebbles Talakera o nanay. Sa isang butod, sa isang Liza Tanas. Lisa Smugs. Okay? Alam mo, nakikakwento lang ako. Yung friend kong lawyer, tinatanong niya ako. Sabi niya sa akin, hindi siya Tagalog. Sabi ko, nag-message kasi siya sa akin. Matatawa ka. Kailangan ko lang i-share sa inyo, ha. I-share ko lang ng bonggang-bongga ang sinend sa akin ng aking friend tungkol kay Lisa Smugs. Okay? Ano ba yun? Okay. Ito. Sabi niya, hey! Sabi niya sa akin. Ito, share ko sa akin. Nagme-message kami. Lisa Smugs. Sabi niya, hey! Sabi niya gano'n, who is Lisa Smugs? Sabi ko sa akin. Natawa ako. Sabi ko, ha. Lisa Smugs, it's what I called Lisa Marcos. Sabi ko, Smugs. Sabi ko, short for smuggler. Sabi ko, because she's a business partner of Michael Ma, who is involved in smuggling as per, sabi ko sa kanya, House of Representatives hearing, sabi ko, in January 2023. Sabi ko sa kanya, you know what? When Michael Ma was named in the congressional hearing as one of the smugglers, sabi ko, I started researching who Michael Ma was, sabi ko sa kanya. But based on my research, Ma is the business partner of Lisa Smugs and some of Marcos cabinet. Secretaries. Sabi ko, in China-Philippine Unified Enterprises. Sabi niya, oh, okay. Sabi niya parang, oh yeah, got it. Tapos sabi ko din sa kanya, you know what, my friend, sabi ko, after I exposed Michael Ma and Lisa Smugs, sabi ko, on January 25th of 2023, sabi ko, can't you believe that? Sabi ko, the succeeding hearing for smuggling that was supposed to happen on January 29, 2023 was canceled. Okay. Tapos sabi ko, and here, sabi ko nang gano'n, lo and behold, darling, sabi ko sa kanya, and in June 2023, you know what? Michael Ma was appointed as special envoy to China. Now you understand why I keep talking here. Sabi ko, kaya may vlog. Kasi ang asawa niya ay Pilipina. Pero tinatanong gusto niya marinig sa akin. You know, that's why I keep talking on my blog, sabi ko, about the corruption, the injustice that is happening in the Philippine government.
Sabi ko sa kanya, I hope you can understand Tagalog so you can, you know, you can understand what you know, what I am saying, everything I am live. Okay, that's how niya. And here, sabi ko sa kanya, my friend, you know, the kuting, you know, kuting, the kitten. Ha, ha, ha. And Lisa the snake. Sabi ko, they even included Michael Ma on state visit. Sabi ko ng gano'n. Ayan. Although, sabi ko, he was named as a smuggler in the congressional hearing. Diba? What a beautiful country, Philippines. Sabi ko sa kanya, regards to your wife. Ha, ha, ha. Okay? Yon. Lisa Smugs. Ngayon, mga palangga, balik tayo sa mga mayor. So, mga mayor ng Cebu, mga Bisaya diha sa Cebu, so kailangan malaman ninyo lahat na ang mga mayor ninyo, majority of your mayor nasa Maynila, nagpapakasarap, ginapang nilingkis ni Lisa Ahas Araneta Smugs para hindi maka-attend dyan sa prayer rally o sa, you know, pagtitipon. Pero kahit ano pang gapang ni Lisa Smugs, ano pa ang pagdidikta niya, lalabas at lalabas ang katotohanan at tayo ang tunay na lilingkis sa mga hinayupak na yan. Ang mga puting ahas, ang lilingkis sa mga itim ang budi na ahas na masahol pa sa burak ang pagkatao katulad ni Lisa Ahas. Thank you palangga. Bukas na ang simula paglayas ng mga bangag sa Pinas, LEMs. Kaya natatakot sila, di ba? Sa dami ng in-expose ko sa inyo dito na natataranta si Lisa Smugs, doon pa lang sa mga nakikita nila na sa social media, yung mga dati, you know, distab daw, di ba? Nagpa-request siya ng tangke de guerra sa Malacanang, di ba? Naalala niyo yon. So, ganun sila ka bangag na bangag. Okay? Next target ni Tamba at Congress ay mga kapatid na INC kasi against sa PI. O di subukan nila ang mga kapatid nating Iglesia ni Cristo. May mga kamag-anak, o marami akong kamag-anak na INC at kaibigan, lalo na dito sa Jamaica. Di subukan nilang, sige, ubusin nila ang PC ng mga taong bayan. Whether ikaw ay Kingdom of Jesus Christ, INC, Muslim, o kahit anong pang mga religious belief mo, ubusin ninyo ang pasensya ng taong bayan. Mga buhakan ng Genemes kayo. Okay? So ngayon, mga palangga, kung makakarating kayo na doon, sinabi ko na kanina sa Cebu, okay? yung what you call it, yung location. So, you have to be part of it. Kasi, yung ginagawa sa atin, okay, balikan natin. Ito yung bunga ng ating mga expose. Kaya nga, di ba, bunga ito, kaya gusto akong gurgurin, may mga proxy cases, pero si Lisa lahat ang behind yan. Di ba? I'll talk about that later, dun sa pinakadulong part ng ating vlog. So ngayon, nakita nyo naman yung ginagawa ni Risa Virus na nagkaray-karay ng mga nakamaskara sarado, na nakasarado ang mga muka. At sabi nga ni ni Marcoleta, ni Congressman Marcoleta, I hope Congressman Marcoleta, you know, ipakita mo din yung tapang mo. Kasi you know, I admire Congressman Kong Marcoleta. Na-interview ko yan eh. Maganda ang kanyang ideology pagdating sa mga magsasaka. Pero for sure, intindihin natin, baka nakikiramdam or something, nakikita ni Marcoleta kung anong kahayupan na ginagawa sa Kongreso. At I hope, if you're really for the country, you have to speak up. Speak up, walang reservation. Itodo mo na. Kasi you will fight para sa Pilipino eh, para sa magsasaka. Sabi ni Marcoleta, tungkol doon sa kinaray-karay na mga nakamaskara, na mga parang mga multo. 'Di ba? Sabi ni Marcoleta na hindi ka tanggap-tanggap, hindi ka tatanggapin ng piskal na mag-file ka ng asunto na nakamaskara. Unang-una, gagawa ka ng complaint affidavit. Papakita mo, i-fix mo yung signature mo doon. Doon na ipakilala mo ang sarili mo. Pipirmahan mo, tama. Mo pa nga at iyon sapagkat kung hindi mo pinirmahan iyon, baliwala iyon. Ganon ba yon sa pamamaraan ng Senado kung halimbawa na may uusigin ka, kailangan nakatakip ang muka ng testigo? Paano mo masasabi ngayon na yung mga taong iyon ay nagsasabi ng totoo sa'yo? Pangalan nga lang nila, mga identity nila, ayaw nilang sabihin. Paano susumpa iyon sa katapatan ng mga sasabihin niya laban sa isang tao? Yun ang tingnan natin. Correct, di ba? Kahit sino, pwede nilang bayaran. Si Lisa Smugs nga, pwede magpanggap eh. Pwedeng umarte dyan eh. Pwedeng
Pwedeng hilain ni Ontiveros, lagyan niya ng maskara yung mukha ni Lisa Smugs. 'Di ba? Magsalita doon kunyari, 'di ba? Magsalita siya ng kung ano-anong kasi kahit sino pwedeng karay-karayin kapag ginamit ng virus ng gobyerno, ng Senado, ng ahas ang kanilang power para bayaran ang mga testigo para magsalita laban kay Pastor Kibuloy. Kung ako nga, shout out sa mga Cebu, 'di ba? Ginagawa ng paraan ng mga trolls o yung mga bayaran ni Lisa Smugs na mag-invento ng kwento against me. Di ba? Mamaya pag-uusapan natin sila kasi po hindi pa na-orient yung mga trolls, yung mga bayaran ni Lisa Smugs. Kaya ang sabi ko sa inyo, kung kaya nilang gawin, may pattern na kasi. Imagine mo, gumawa pa ng paraan ang presidential communications, ang buwakan ng inang gobyerno ito na mag-hire ng mga tao laban sa akin para ibabagsak ang kredibilidad ko. Imagine mo, may nag-send sa akin na ako daw, ulit-ulitin ko, na may kinausap silang tao na ako daw ay nagpokpok sa Cebu at yung customer ko daw na pinokpokan ko ay may utang ako, di ba? Sabi ko, kung nagpokpok ako sa Cebu, dapat yung kliyente may utang sa akin, di ba? Kasi kung ikaw nagpokpok, di ba, kung bayaran ka, di yung lalaki ang may utang sa'yo. Bakit ako may utang sa kanya? Ikaw na nga ang bumukangkang, katulad ni Lisa Smugs, di ba? Nakapagbanga, bumubukangkang. At si Emerald Bukangkang, bumubukangkang. Di ba? Ikaw pa may utang. Ano yun? Ibinigay mo na yung kipay mo? May utang ka pa? Nasaan yung logic? You know what I mean? So ito ay very Lisa Smugs. Gagawin nila ang lahat ng kasinungalingan para i-take down, para i-demoralize, para i-bagsak tayo, o isirain tayo sa taong bayan. At again, mga palangga, hindi tayo papayag na sisiraan na lang nila tayo ng ganon. Tatayo, ako sabi ko nga hanggang huling patak ng dugo ko, Lisa, at sisiguraduhin ko yung patak ng dugo mo ang maunang tumulo at may isang patak pa na maiwan sa akin. Dahil ikaw, demonyo ka sa lahat. Yung paggapang mo dyan sa mga mayors na yan at ang panggigipit mo sa akin kay Makanas, sa lahat sa amin, hindi ka namin uurungan. Okay? Hindi ka uurungan ng katotohanan. Akala mo makakaligtas ka. Akala mo sa'yo na ang kapangyarihan, mga palangga. Ito question ko. Bakit hindi mo pa pinapakalat, Lisa Smugs, ang legal love letter ko sa'yo? I'm not gonna say in details, mga palangga. May mga bagay na hindi nyo ba dapat malaman in detalye. Pero tinitignan-tignan ko, wala pang nagsisend sa akin. Ikaw, buha ka ng ina ka. Di ba? Kanina, dapat alam mo na, dapat nakarating na sa kampo mo ang legal love letter ko. Ito po ay connection sa nireport ko sa FBI. Okay? Alala nyo na. So connection, I cannot give you the full or the entire details of this. Pero gusto ko tanungin kay Lisa, nasaan yung mga dugyot? Hindi pa, bakit ayaw mo pa ipasa sa mga i-disseminate? Sa mga bayaran mo, yung pinadala ko sa'yo. Diba? Itodo mo na. Tanginan nyo Diba? Sasabihin nyo si Marley nagti-TNT mga ganon, diba? I-disseminate nyo na para magkaroon sila ng vlog. Pagka magkaroon sila ng content. Yung mga abogadong kasabwat. Huwag kayong pasisiguro. Ano ba, galing kayo? Buha ka ng ina ninyo. I-disseminate nyo na. Inaantay ko disseminate nyo na ng bonggang-bongga. Bakit bumahag ang buntot nyo? Matapos kayo magpa-press-con. Disseminate nyo na, Lisa. Huwag nyo nang patagalinan para magkaroon na naman ng content yung mga bayaran ninyo. Diba? Yung yabang nyo lang, Yung yabang nyo lang. Kung pwede ko lang ipagyabang ang mga bagay-bagay na hawak ko ngayon. Kaso hindi tayo pwede magyabang ngayon, mga palangga. Kailangan natin ng pangmatalinong diskartehan or, mga palangga, hindi pang bangag na diskarte. Ano, Lisa? Todo mo na. I-disseminate mo sa mga dugyot mo, sa mga mainstream media mo. Bakit tayo mo isend? Pinadalan ko siya ng love letter, palangga. Legal love letter. Alam mo na to, dahil ikaw ang promotor ng lahat ng ito, di ba? Kaya mo magbayad ng multimillion. Kaya mo magbayad ng bond kahit trillion. You know what I mean? Sa mga lawyers, you know what I mean?
Alam mo, aatrasan kita? Putang ina ka. Ang tingin mo sa akin, ganito kasi wala akong pera. Ninakaw sa Kabanang Bayan. Buha ka ng ginimis mo. Pobreng Pinoy, thank you. May friend ako na nag-message sa akin kung ano-ano mga sinsend na link na mga, nakikita. Sabi ko sa kanya, you have to trust me, darling. In this fight, you have to trust me. I cannot tell you what's going on, the exact details and everything, but I will fight against this Lisa Smugs evil. Ito ang punot dulo ng lahat. Itong buwakan ng ito, kahit hawak niya ang national budget, mga palangga. Total, kung si Pastor Kibuloy ay anointed son, ako ay anointed daughter. Diba? Oh. Yan. For sure may nanonood dito kasi mahina ang mga utak. Okay, yung mga ano ni Lisa Smugs, yung mga troll niya, mga vloggers sa mga trolls. Hindi pa nakarating sa inyong balita. Dapat by now, alam mo, nakatulog na ako, nag-sleeping beauty na ako. Tignan ko yung mga message ko, may nag-message. By now, dapat alam nyo na bakit tayo na i-vlog. Matis ka mapapahiya kayo, no? Ayaw nila i-vlog kasi mapapahiya. Diba? Okay. Q. Okay? Q-word. Coercion. Okay? Yan. Yung mga dugyot. I-vlog nyo na. Gamitin niyo yung word na coercion. Magawa kayo ng kwento kung ano, 'di ba? Kasi magaling kayo, 'di ba? O tanungin niyo si Lisa Smugs, tanungin niyo si Cheloy. Tanungin niyo ang Presidential Communications. Tanungin niyo ang mga alipores ng abogado ni Lisa Smugs. Okay? Tanungin niyo sila. 'Di ba? Ang yabang-yabang niyo, buha ka ng ina niyo. Come on, ilabas niyo na. Total may ligay magpa-press con to destroy me. Gagawa niyo ako ng kwento. Gusto niyo ako ipa-deport. Gusto nila ako ipa-deport. Gusto niyo ako ipakulong. Ilabas mo na, Lisa, hinahamon kita. Utang ina ka. Bakit hindi niyo ipakalat ngayon yan? Okay? Hindi niyo na ngayon ipakalat yung rest back ko sa inyo. Rest backan ba ka mo? Sabi ko sa inyo mga palangga, wala man tayong pera na ninakaw sa bayan, sa national budget natin, hindi tayo uurong. Dahil kung uurong si Maharlika at kung ako ang sa tingin nyo ay taga-ngangabels dito at magpapasindak sa mga demonyong ito, then talo tayo. Kaya through your support, yung boses ninyo, moral support, prayers and everything, lalabanan ko itong mga hayop na to. Hindi natin sila uurungan. Yung paninindak, panggugurgor, papatay at papatay talaga itong mga to. Pero sabi ko nga, hindi ko iaahain ang aking alindog na basta-basta na lang ninyong gurgurin. Okay? Kung kaya ninyong maggamitin ang pera ng bayan para gipitin ako through proxy cases, katulad ng ginagawa ni Taerna and everything, hindi ko kayo uurungan. Gusto niyo ako bigyan ng burden? Well, sabi ko nga, mga palangga, buong buhay ko, challenges. Lots of challenges. And I made it here. Kung ano man yung here, ito na ngayon. Diba? Yung paggagapang mo sa kayong mga mayor sa Cebu, wala kayong paninindigan, wala kayong pagmamahal sa bayan, diba? Mga basura kayo. Duwag kayo. Ako wala akong pera. Nakatulad na ninanakaw niyo sa kabayan. Kung may pera man akong kapiranggot, yun ay pinaghirapan ko, dugot pawis ko. Ngayon nga, nagluluto na nga ako ng mga pinaritong ahas. Di ba? You know what I mean? You unscribe kuting. Kaya doon sa mga nagtatanong, may mga bagay na hindi ko pwede pang pag-usapan dito. Ano sabi ko nga, utak sa utak to. Bangag sa matino. Kaya nga, I challenge them. I-disseminate nyo na. Para may content ang mga vloggers ninyo. Para nandiyan na naman ang mukha ni Maharlika. Ayaw niyong i-disseminate. Okay, go. Bigyan ko kayo ng kabuhayan, vloggers. Okay, you extract the word. Yung i-expound nyo yung ba? Ang word na coercion. I sent that to Lisa Smugs. A legal thing. Na-underestimate ako ng mga hinayupak na to. Pinagbibitangan niyo pa ako, dito, undocumented, lahat na lang kung ano. My God. Ikaw ba ay abogada ka sa New York? O isa kang ghetto sa New York?
Hindi mo kaya ang katotohanan, Lisa Smugs. At ang kaya mo lang magbayad, busalsal ng pera sa kaban ng bayan. Okay? Ayan, trolls spread the word na para sa sahod na kayo sa... Kaya nga, binibigyan ko na nga kayo ng kabuhayan. Chino Mirabueno. Di ba? Papress con kayo. Makukulong na si Marlica. Magbabayad ng 2 milyon. Nye. Oh, nagtatago si Maharlika. O then, kausapin nyo yung nagbigay sa inyo ng information about me. Ano sinasabi ni Maharlika na nagpadala siya kay, na alam na ni Lisa Smugs yung ano daw, keyword is coercion. Na, para may vlog kayo, mga buwaka ng ina nyo, para makalamon naman kayo. Di ba? O para naman hindi langawin yung inyong mga vlogs. Tangin na, 24 hours, 1,000 pa rin eh. Tangin na pala magyabang na tayo dito. Inaapi tayo eh. Mga Ilonggo, di putang, bunalon ta na sila mga palangga. Nano man kamo imo. Ang amon sa Ilonggo, ang kwarta ginapiko, ginapala. Kamo lang ang antigo kamo lang antigo magtikal, how? Tikalon mayabang. Kayo lang ang pwede magyabang. Mga hiyo di puta ka mo. Sala ko yung lola ko. Kamo lang ged. Overnight. Nilalangaw kayo kung hindi nyo pa ilalagay ang mukha ko dyan. Hindi pa kayo kumita. Hindi pa kayo magka-views at hindi pa kayo mabayaran ng presidential communications. Correct, Miss Marga. Dapat right timing and that's perfect time, sabi ni Junri Abioy. Ayun na nga palangga. Di po, tartikalo ni mga Ilonggo, ha? Abi nyo kamo ng tikalo, mga linti ka mo. Abi nyo ganda mga hiligay nun. Kumusta na mga taga Bisaya? Taga Bisaya bala. I'm just saying, mga palangga. May mga panahon minsan na nakikita ninyo ako, medyo bangag-bangag din. Pagod lang ako sa kape prito ng ahas. Pero you know what? Because of you, hindi ako nagdi-day off dito. Kasi nagdi-text sa'yo, Miss Maharlika. Kaya minsan kahit katulad kanina, nung pagbangon ko, naku, alasing, mag-5 na. Pero nakatulog talaga ako. Ay, sabi ko, kailangan malaman ng taong bayan. Kasi, di ba, akala nyo, nagurgur na ako. Kaya kailangan ipakita ko yung proof of life. Right? Once na ginalaw si Pastor, umpisa na ang rally. Palaban na ang member ni Pastor na nawagan na magkaisa mga Filipino. We will support Pastor Quiboloy. Not because I support kung ano yung belief niya, sa religious belief. I have my own religious belief. I support the INC because I have friends and family. I support the other community, religious community. Kasi we have to respect our individualities, our beliefs. Ngayon, yan ang ayaw irespeto ng putang inang buwaka ng inang jotang ginang ahas. Ayaw nila kasi critical tayo. Ayaw kasi nilang ipamulat natin sa mata ninyo ang kahayupan na ginagawa nila. Katulad na lamang ngayon sa pagkuha nila o pagbayad nila sa mga mayors ng Cebu para hindi magpartisipar dyan sa rally. Ganon ka-bitter. Nakita niyo ang pattern? Sa 25, meron silang pa-concert dyan sa Malacanang. 25, bukas na yan. Diba? So for sure, abangan nyo ang mga mayors na dyan palangga. I-email nyo sa akin, abangan nyo, magpo-post yung mga yan, o baka dito sila mag-post pag sinabi natin. No? Email nyo yung inyong mga na makikita sa kanilang mga Instagram, mga Facebook page, dyan nyo i-email ang kanilang kahayupan. Kasi hindi pa nila alam na, ngayon alam na binukailan natin. So for sure, nandiyan yan sila sa Malacanang. Kunyari, imbitahin ni Smugs dahil ginagamit kayo, mga inayupa kayo. Okay? Ganyan, punta sa Malacanang. Alam mo naman ito mga politiko, ito napansin ko lang nung ako'y nasa inauguration o nandun ako nung May 9, nung yung sa secret counting and voting nila, yung pandorobo nila. Kahit mayaman na, ito lang yan, mayaman at mahirap, pare-pareho lang. Pero mas lamang ang mahirap kasi mas may dignidad kayo. Ang mga mayayaman, hindi lahat, o mga politiko, para silang mga linta. Dikit kay Lisa Smugs, ganyan. Ako sabi ko, ako isang linta lang, hindi ako nagdadadak ngayon. Dapat nagkikiskipay ako sa hinayupak na yan. Dapat kumakamkam ako ng pera ngayon galing sa kaban ng bayan ninyo. Pero hindi ako nasanay, dahil hindi man ako politiko, nasanay na kumamkam at magnakaw sa kapwa at sa kaban ng bayan. I started working young.
high school pala. I mean, yeah, high school pala, titinda na ako. Titinda na ako ng mga, nagtitinda na ako. Oy, Raimi, shout out sa'yo. Si Raimi, my friend sa Japan. Don Rolando and Ana. Happy birthday uli, Ana. Di ba? High school pa lang. Nagtitinda na. Ay, alam niyo yung uni-wide sales sa Cubao? O, siya nakaalala niyan. Diyan ako nangungumpra nung batang high school ako. Binibenta ko sa mga, kahit di ko kilala, para akong Bombay. Nagbabahay-bahay ako. Yes, high school. Bibenta ko ng mga baso, mga kumot. Mga ganyan ako ng bagets. Oh, di ba? Totoo yun. Bumibili ako sa uni-wide sales. Alam niyo yung mga baso doon. Kasi mahilig talaga ako sa mga magagandang floral na baso. Yung mga bonggang-bonggang magaganda. Kaya nga, ito, kahit ngayon mahilig ako, punong-puno na yung aking cabinet ng mga basong pinagbibili ko sa estate sale. So anyway, so binibenta ko yan. So naalala ko yung mga baso na may mga free ganito, ganyan. May mga, kunyari itong baso, no? May mga hot chocolate na ganyan na parang sachet. That was 30 something years ago. Alam ginagawa ko, tinatanggal ko yung mga chocolate na first, ibibenta ko uli yan. Ganun ako nung bata, nabuhay. Okay, kaya sanay ako magbanat ng buto. Hindi ako sanay magnakaw katulad ni Lisa Smugs na gusto magpasosyal, gusto nila magpulburon, gusto mag-orgy gamit ang pera ng bayan. Okay? Sa status ng buhay ko ngayon, wala akong pera. Okay? Wala akong milyones na katulad ng ninanakaw nila. But masaya ako sa buhay ko kasi mobilize ako. Nakakakain ako ng tama. 'Di ba? Jomo-joba na nga, 'di ba? I can travel. Kaya lang ngayon. Supposedly dapat nagta-travel kami ngayong February kaso lang nag-start na ako mag-cooking show ng ahas, 'di ba? 'Yun yung problema. So hands-on ako. Okay? So by the way, okay. Balik natin yung issue. Kaya huwag kayong sumuko. Huwag kayo mainggit sa mga kapitbahay niyo, mga mayor niyo, na mga politiko na kumakamal ng pera ng bayan. Ang gawin niyo, maging part kayo ng boses ninyo para ibagsak natin ang mga hinayupak na to dahil sila ang punot dulo ng kasamaan sa ating bayan. Imagine nyo? Hindi ginagapang ang mga... Tapos by the way, bago ko makalimutan, at yung si Gwen Garcia Hitad, alam niyo kung nasaan siya? Andun, sa Singapore. Ano doon, Gwen? Nagpatughong ka na naman sa Kipay-Lagu mo? Gwen? Nagpatughong ka na naman sa bilat mo, day? Oh, nagtatanong lang ako. Ginpasungsungan mo na naman sang tabako dito. Ay, nako. Mumu. Oh, imagine mo. Nasa Singapore siya. Ang governor ninyo dyan, day. Oh, paano ko nalaman yon? Syempre, ang mga puting aso gumagapang kahit saan itong gumagapang si Lisa Smugs para linlangin at lingkisin itong mga mayors na ito. Ang mga puting aso ay gumagapang para sa katotohanan at maiparating sa inyo. Next time, mag-live ka ng pagluto ng pulburon. Darating tayo doon, Aldarico. Oo, yan talaga ang plano ko. I will do that. Pagluluto ng pulburon. Tagal ko na ang plano yan. Diba? Cooking shows na Oo. Kaya lang wala pa ako yung papel-papel. Iba sa yung mga pambalot. Bumili kayo Bibili tayo ng pulburon. Snake flavor. Durug-durugin ko yung durug-durugin ko yung yung ahas. Ganyan. Pupulburize natin. Pupulburize natin yung ahas. Tapos pag naging pulburon na, pasingot natin kay Kuting. Diba? Diba? Snake pulburon, snake flavor. Kompletos ricados. Yung ginagawa nila kay PRD at kay Kiboloy parang direct sa taong bayan ang mga mensahe na dapat malaman taong bayan ang katiwalaan ng gobyernong ito. God bless everyone. True. Ang ginagawa kay Pastor Kiboloy, ginagawa kay Maharlika, ginagawa kay Kamakanas, ginagawa kay Inday, kay Pangulong Duterte. Ito po ay atake sa taong bayan. Imagine ninyo, kung katulad like ako, okay? Kung ang nangyayari kay Pastor Kiboloy, just so happen mga strong personalities kami, di ba? Kung ang nangyayari kay Pastor Kiboloy ay ginagawa sa inyo ng ordinary citizen, mga ordinary citizen, paano nyo haharapin? Kasi hindi nyo alam sometimes, hindi naman tayo pare-pareho. Limited ang resources, limited ang kaalaman, at nauunahan ng takot. Pero hindi tayo pasisindak. Katulad ni General Macanas, na ginipit ng Chief of Police ni Acorda nang wala namang defamation libelous statement. Kausap ko yan. Anong sabi ko kay General Macanas? I will support General Macanas. Huwag po kayong patatakot, General.
Maghahanap tayo ng mga taong makakatulong sa atin. Lalabanan natin itong buwakan ng inang gobyernong ito. We will stand for what is right. At sa tulong ng ating mga kababayan, mananaig ang katotohanan. At lahat ng mga proxy cases na binabato sa akin ni Lisa Smugs, ang author nito lahat. Hindi po natin sila uurungan. Ano, Lisa, akala mo uurong ako, no? Akala mo ang katulad mo akong duwag na nagtatago ka sa mga proxy. Lumaban ka ng parehas sa hinayupa ka. Kita mo? Imagine mo, siya ang tinitira ko. Lisa, Sandro, Kuting. Tapos dahil traidor sa sukdulan ng traidor, gagamit ng mga tao. Okay? Gagamit ng mga tao to what? Harass me? You're not gonna win, darling. Hindi kayo mananalo sa panig ng katotohanan. Kaya i-disseminate mo na yung legal love letter ko sa'yo, sa inyo. Not sa lahat na sa'yo, sa inyong lahat. Total, pag dumarating naman ng mga issue, di ba? Synchronize kayo. O, vloggers, tingilin nyo si Lisa at si Cheloy. Sinin nyo silang lahat. Kating-kati ka, di ba? Ano yung sinasabi ni Maharlika? The keyword is coercion. Ano ba yun? Kating-kati na ako. Gusto ko nang sampalin si Maharlika. Gusto ko na mag-vlog. O. Tanongin nyo. O, di ba? Hindi yun yung sasabihin kasi yun ay hindi pabor sa inyo. Mga hinayupak kayo. Di ba? Pag advantage si Maharlika, anong gagawin niyo? Deadma lang. Hayaan niyo na yung si Hitad. Magpagawa na lang tayo ng mga kasinungalingan. Kinadkad na lang ka-flavor, sabi ni Kaloy. O, yan pa. Polvoron lang ka-flavor. Tambaloslos. O, yun na. Mel Robles. Yeah. Ngayon, mga palangga, ano daw ang ibig sabihin ng coercion? I-google nyo na lang. Pati ba naman yung palangga? Ayan, sabi na puting ahas ko. Dali! Parang extraction lang yan, palangga. Di ba? Parang extraction lang yan, gumagamit ng paninindak o force o threat. But I'm not doing that. Hindi ako ang nagko-coerce. Parang katulad lang yan ang ginagawa ni Lisa, nag-participate siya sa pag-extract ng mga bata ng pamilya mula sa Turkey pabalik ng Pilipinas. Yan. Coercion and extraction. Maybe you can do vlog. Coercion and extraction. Ano itech? Come on, I'm giving you ano na. Tinuturo ako na nga kayo paano kayo mag-clickbait eh, di ba? Ang galing-galing nyo dyan sa clickbaiting at isa sa lampak nyo yung mukha ko. Ganon yung mukha ko. Huy, kahit i-edit nyo yung mukha ko, yung alindog ko, hindi magbabago, ha? I was born this way. Cobra flavor. Sabi ni Aldin, ayan, nabinigyan na kayo ng meaning ni Aldin. Aldin, F, ito daw. Coercion. Coercion is the act of process of persuading someone forcefully to do something that they do not want to do. Yan na nga. Ayan, mga lugyots, meron na kayo. Forced to do something. Sabi ko, parang extraction. Pinipilit. Diba? Sinisindak. Yan ang love letter ko sa kanya. Tinatakot. That's the right. Yan yung mas maintindihan, maintindihan. Roy Ancheta, pinaka-maintindihan. Yan. Tanungin nyo na yung mga source nyo sa Malacanang. Matagal nyo eh. Diyos ko, nakatulog na ako. Wala pa rin kayong vlog about that. Pa-press-con pa kayo mga buha-buha ng inang nyo. 99.9% magkukulong si Maharlika. Nye. 2 million. Nye. Ay, nako, giatay. Coercion is the process persuading yan. Coercion, pamimilit. Katulad kay Pastor Kibuloy. Katulad sa ginagawa ni Lisa Smugs, coercion, ginagamitan niya ng puwersa ang mga mayors para pumunta ng Maynila para hindi makipag-participate diyan sa rally. Coercion yan. At kasama ang bribery. Pag kino-urge niya ang mga mayors, pag ginamitan niya ng puwersa, may kalakip na ayuda. Ayuda, aid. 'Di ba? Kung sa tamang salita, ayuda, tulong, pero hindi tulong 'yan pagdating sa politiko. Kam-kam, bribe, kawat. Ang ayuda yung binibigay sa mga 4Ps o
o yung mga biktima, okay, ng mga kalamidad o kung ano pa man. Pero ang binibigay sa mga mayors ng Cebu para pumunta sa Maynila, hindi ayuda tawag dyan. Bribery yan. Suhol. Resign ka na, Polboronic. Kaya doon sa mga nagpipray sa akin, thank you. Tyra, Voodoo with Lisa Fer. Yes. Disseminate, ipakalat. O, di ba mga natututo? I-disseminate nyo na. May nagtanong Renz Alfonso. Yes, ipakalat na yan. Ipakalat na yung coercion. Dali. Kanina nyo pa natanggap yan eh. Meron ng ano eh. Tangay na ninyo. Yabang-yabang ninyo. O. Yabang-yabang. Aid. Okay, aid, whose money? For sure, it's not their money, sabi ni Elviro. Basta yung sinasabi ko palangga dito sa inyo about the coercion and everything. Sabi ko, hindi ko pwede mabigyan ng specifics. Basta konektado ito lahat. The FBI report and the coercion and even the extraction. Lahat ng term gamitin natin. Okay? Yung favorite na ginagamit nila Lisa Smags. Oh, favorite, excuse me. Or yung mga, ano tawag dito, yung mga style nila para mamilit. Di ba, mga palangga? Liz Vergara, go Maharlika, ignore mo lang mga bashers. Mga palangga, alam mo, bata pa lang ako, sinapupunan pala ako ng nanay, marami ng bashers. Kasi nakita nila yung alindog ko, kasi napupunan pa lang ako. Kaya thank you so much. Coercion, pamimilit, sabi ni Raul Basian, pamimilit. Yan. Hilig-hilig nyo. Tangay naman ako. Yan ang sakit nyo sa Pilipinas. Ang hilig yung manindak. Magsindakan tayo. Lisa, lumaban ka ng head-on. Matapang kang buha ka ng ina ka, iduwag ka eh. Ikaw ang tinitira ko at pamilya mo. Huwag ka gumamit ng proxy. Lumaban ka ng head-on, gaga. Dahil isa kang basura. Ikaw, Lisa, kung hindi ka nagnakaw ng pera na ba, hindi mo kinamkam, kung hindi mo binudol ang Pilipino, kung hindi ka nakipagsabuatan sa Smartmatic, dyan yan sa signed affidavit na Atty. Glenn Chong, isa ka pa rin mabahong ulalo. Ano yung ulalo? Kung isa may mga words na nagsabi. Ano yung ulalo? Parang yung gabi, di ba, na bulok-bulok na. Ewan ko, wala lang. Dictator, step down. Tubol si Lisa, sabi ni Inofre. Oo, kaya nga mga palangga yung nag-aalala sa akin, whatever kung ano man yung pag-aalala nyo sa akin, thank you. But Maharlika is standing beautiful and tall. Maharlika is standing tall, beautiful, and maalindugan. Isang buhay lang ang meron tayo. Sa laula. Ayan, sa laula pala. Sabi, ulalo, sabi ni Nelson. Sa laula. Sa laula. Isa lang ang buhay natin palangga. Lagi mo sinasabi. At sinasabi ko to sa mga tao, even sa mga Junakis ko ng Garyang. Kailangan mong lumaban kapag may taong nang aapi sa'yo. Lumaki ako sa Pilipinas na nakikita ang mga injustice ng mga politiko, ng mga kapitbahay na akala mo, nagkaroon na ng malaking TV, akala mo mayaman na sila. Di ba may mga ganon? Na lumaki ako, palangga, na nakikita ko yung mga kahiyupan. Lumaban ako. Hanggang sa narating ko ang tugatog ng tagumpay. Ano nga ba tagumpay yung narating ko? Tagumpay. So anyway, yes, kaya kailangan yung lumaban. Ulalo daw mapanira. Lumaki ako, wala kaming refrigerator. Bakit ako bigla ko lang naalala? Alam mo, nung una-una kami nagka-refrigerator, kayo rin ba yun? Yung lahat kayo magkakapatid, tinitignan nyo kung paano tumigas ang yelo. Naalala nyo yun? Naalala ko nung una kami nagkaroon ng refrigerator. Ang gawa kami ng yelo, mga palangga, yelo palang ginawa namin. Lahat kayo, mga kapatid ko, tinitignan namin sa freezer. Ayan, tumitigas na. Bata pa ako nun eh. Yung ganon, di ba? So, yung mga challenges sa buhay na nadaanan natin, mga palangga, ang subtitle niya ay Submarine. Okay, sabi ni Jones. Okay. Sabi ni Mayet, nakarelate ka? Nakarelate ka Mayet? Una-una kami nagkaroon ng rep, para kayong kung nabibidyohan na kami. Ay, naku, matigas ng yelo. So anyway, balik tayo. So, mga kababayan, balik tayo sa ating topic. Sa Cebu, andyan na yan mamaya. So, abangan ninyo. I-interviewin ko po si Atty. Vic Rodriguez. Okay? At interviewin ko rin si Atty. Glenn Chong. Kung sino pa pwede nating ma-interview dyan sa rally, then
tignan natin kung sino makukuha natin. But for sure, Attorney Vic and Attorney Glenn Chong will be with me maybe before or after the prayer rally. Okay? Abangan nyo mamaya, gagawa tayo ng ano dyan, what you call that? Yung banner or poster. Oh, fighter, sabi ni Aldin F. Kailangan nyo maging fighter. Sa buhay, kung paduwag-duwag kayo, kakawawain kayo ng mga putang inang nasa gobyerno. Hindi tayo pwede magpakaduwag-duwag. Kasi ako talaga, pakaalamera ako sa lahat ng laban ng may laban. Di ba? Sinabi ko na sa inyo, pag ako nasa Social Security Department, SSS, o kung saan-saan man, mga pang-publiko, nakapila man ako sa NBI, sa NSO, kung saan man. Kapag may inaapi-api sa pila ng mga kaherang mga panggobyerno, ako bumuboljak. Yeah, totoo yun. Kaya maraming kaway. Kuyari ikaw, si Miss Marlan Palomar, kung nakapila ka, sigaw-sigawan ka ng sigaw-sigawan ka ng teller, ay, botangin na. Maghahalo ang balat sa tanalupan talaga. Kahit di ba ako nila, ba't sisigaw? Ganun. Ako nakikipag-away. Yan yung sakit ko. Yan ang ayaw sa akin ng aking buena familia. Na hindi mo dapat pinakialaman ang away ng hindi mo away. Ay, hindi. Gusto ko, trip ko lang. Gusto ko makialam. Mga buha ka ng ina kasi nasa gobyerno. Alam mo, kanila yung what do you call it? Ang gobyerno o kanila yung building na yan o whatever. Ando na si Third Floor Studio. Si Third Floor Studio, nandoon sila. Panoorin natin sila si Third Floor Studio. Supportahan niyo si Third Floor Studio. Imagine mo, si Third Floor Studio, kasi simula pa lang nila, ganda ng mga views, madam. Parifikasyon. Di ba? Pamela at si Ina. Maganda. Yung iba, ang dami-daming viewers, kinabukasan 1,000 pa rin. Kaluoy man. Kaluoy man. O di mag-vlog kayo. Ilagay nyo ng mukha mo. Biyakin nyo yung mukha ko ng ganyan. Tapyasin nyo. Lagyan nyo ng kung ano-ano. Kasi doon kayo magaling. Tignan nyo ako, partida. Lindog ko lang. Wala akong ginagamit ng mga pictures. Diba? Wala akong ginagamit ng mga pictures para i-twist ko. Alindog pa lang sapat na. Sana all. Diba? Sana oil. Ay, nako. Pangulong Bangag ang asawa, nagpasalamat nga sila sa, talaga? You're welcome mga madam. Hindi man tayo makilala, no? But, sabi ko sa inyo kapag inapik ka, tatulugang inapik ka, kahit di tayo magkakilala, I will try na iangat. Pero kung may kaaway ka dahil, kunyari, magkaibigan tayo, may kaaway ka, buang ka, naipag-away ka dun sa isa ring buang, tapos gusto mo kampihan kita at isasama mo ako sa kabuangan nyo, butangin na nyo, kayo na lang dalawa. Diba? Imagine mo may kaibigan kang baliw. Nakipag-usap sa kabuhan niyang Julio. Tapos ikaw nananahimik. Focus ka kay Lisa Smugs. Focus ka kay Kuting, tapos gusto kang idamay. Anong kadyutahan yan? Diba? Hindi naman ako bangag katulad ni Kuting na makikisawsaw sa mga kajuluan. Ang topic natin, yung ahas na gumagapang. Gumagapang sa pang-babribe ng mga mayors ng Cebu. You know what I mean? Kapag sa katwiran, ipaglaban. Sabi ni Ana C.H. Shout out, Miss Marlica, shout out ka ng Third Floor Studio. Sayang daw at wala ka doon sa Cebu. Talaga? Thank you naman na shout out ng mga alindog. Nakilig to the bones naman ako. Maris Ramos, thank you palangga. Yeah, abangan nyo yun. So dito, isi-share natin kung ano man yung mga vlog live nila later, di ba? Magabi na dyan sa inyo, matulog muna kayo mga madam. Yung mga sa third floor, magpahinga kayo. Attorney Vic, Attorney Glenn, magpahinga muna kayo para may lakas kayo mamaya. Ako, just woke up like this, Pero para sa kapapasok lang, ang vlog na ito, gusto ko sabihin sa inyo na ginapang na ni Lisa Ahas Marcos ang mga mayors ng Cebu, nasa Maynila na po sila. Majority ng mayors nasa Maynila na kasi ayaw ni Lisa na maging part sila ng prayer rally. At si Governor ng Cebu na si Momo Guen ando doon, basi nagapangita sa sang boto dito sa Singapore. Basi lang naman. Basi wala pang sa boto sa Singapore, taga-suksok sa nga typo tay bala. Bigat naman nabi mo. What's up, Lisa Smugs? Okay? Smugs threat to you. Sinabi ko na panoorin mamaya yung apang threat sa akin. Di lumalaban ako palangga. Ang tanong, sila lang ba may bunganga? Sila lang ba ang may kamay? Sila lang ba ang may kapangyarihan to think, para mag-isip ng mga strategiya? Ang mga strategiya nila pang bangag. Kaya sa mga prayers nyo, thank you so much, my darling. Hindi
hindi tayo nagyayabang dito. Pero minsan, kung nasasapian ako ng Ilonggo, mood ko, tikalon man ta. Pero hindi tayo nagyayabang, lumalaban tayo ng parehas. Dahil ang kalaban, sino ba kalaban ko? Palangga, hindi naman ordinaryong tao ang kalaban ko. Di ba? The reason why nagbabayad sila ng mga kanilang mga kasabwat, kasi ina-expose natin ang katarantaduhan ni Lisa at ni Kuting. Sino bang in-expose ko dito? Ordinaryong tao ba? Ako ba, may nakita ba kayo na isang magsasaka, isang tao na binolja ko ng binolja na walang hindi related sa gobyernong ito? Lahat dito, okay, ay patungkol sa pagiging critical natin, critical ko sa gobyerno. Hindi nila gusto, kaya gusto nila tayong islap. Islap, jampalin o patahimikin. No, para hindi tayo mapatahimik, di anti-slap natin, pabalik.